Hindi sa pag-abala ay puntahan natin ang ating banal na kasulatan at basahin natin ang ating teksto na ating gagamitin hango sa aklat ng uh, Romans chapter 9. Ay basahin natin ang ilang sa mga talata dito sa bahaging ito. Romans chapter 9 verse 10 to verse 12. At ito ang nasasaad sa mga talatang ito. Romans 9 verse 10 to verse 12, sabi rito, "And not only this, but there was Rebekah also, when she had conceived twins by one man, our father Isaac. For though the twins were not yet born and had not done any good or anything good or bad, so that God's purpose according to his choice would stand, not because of works, but because of him who calls. It was said to her, the older will serve the younger. Just as it is written, Jacob I loved, but Esau I hated." Praise God. Ang Panginoon na magpala sa mga salitang binasa natin. Tayo magsabi muling amen sa oras na ito. Purihin ng Diyos, makakaupo tayo sa oras na ito. Salamat sa biyaya ng ating Panginoon, sa kanyang kabutihan at kagandahang loob sa bawat isa atin. Ang oras na ito ay nais kong mag-share sa inyo at magpatuloy tayo doon sa kaisipan ng biyaya, ng special grace. Ngunit ang aking pagtutuunan ng pansin sa oras na ito is about the election of grace. Ang pagpili sa pamamagitan ng biyaya. So, election of grace. So, kanina ang awit ay nagpapakita na nawit doon na ang pag-ibig ng Panginoon ay lubos na napakasagana. Ang pag-ibig ng Panginoon ay lubos na napakasagana at ito ay na-display, hallelujah, sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus nang siya ay mabayubay sa krus ng Kalbaryo. Ang ilan ay ang nakikita lamang nila sa tinatawag na Calvary ay si Jesus na nakapako sa krus at puro sugat, may koronang tinik sa kanyang ulo, may pako sa kanyang kamay at kanyang paa. Pero sa tingin ng ilan, ito ay kamangmangan, ito ay hamak. Pero alam nyo, sa mga naligtas, ito ay expression ng pag-ibig ng Diyos. It is the expression of God's love. For God so loved the world that He gave His only begotten Son. Amen. No, sa oras na ito ay nais kong bigyan natin ng pansin, mga kapatid, at magpatuloy tayo sa biyaya ng Panginoon at ating patuloy na makilala ang special grace na ito na kanyang ibinigay at ang special grace. At kapag sinabing special, ito ay hindi ito lahat ay nakakatanggap ng ganitong bagay. Kung merong common grace na ating tiningnan na nakaraan na ito ay, alam ko meron pa itong pwedeng panawakin pa, mga kapatid. Ngunit ang common grace na ito ay ito yung masabi natin na yung indiscriminate, yung hindi sabihin natin, merong isang bagay na aking in-account ka nung kamakailan. Ang common grace is God's indiscriminate kindness to all men. So ito yung hindi, sabi rito, God's indiscriminate kindness, ito ay para sa lahat ng mga tao. But, pag pinag-usapan ang tinatawag na special grace, ang special grace na ito ay isang ito'y biyaya ng Diyos at hindi ko sinasabi, mga kapatid, na ang common grace ay hindi napakasagana. Pero makikita natin na ang biyayang ito na special, na ito ay lubos na sumasagana.
At ito ay para din naman sa mga special na mga tao at na mga nilalang na mga anak ng Diyos. Now, kung ating titingnan mga kapatid, yung bahaging ito is about the election of grace. Ating tiningnan ang ganitong bahagi. Ginamit natin ng scripture galing sa Romans chapter 9. At alam niyo mga kapatid, ang special grace na ito, dahilan kung bakit natin pinapakita na ito ay special grace, dahilan ang biyayang ito ay wala pa yung mismong tao ay umiiral na ang biyayang ito at inilaan na para doon sa mga taong yun. So, pinakita rito mga kapatid ang ganitong klase ng biyaya, na special na biyaya, na kanina ay ginamit yung Book of Ephesians chapter 1, at doon ay pinakita sa banal na kasulatan sa verse 4, just as He chose us in Him before the foundation of the world. So let's go back o bumalik tayo doon sa bago pa ang pasimula. Bago pa nilalangan lahat ng mga bagay, bago pa umiral, bago pa nag-exist, bago pa nilalang ang langit at ang lupa, ay merong tinatawag na pagpili at paghirang ang Diyos. Okay, say amen to that. Meron ng pagpili at paghirang ng Diyos. At ang pagpili at ang paghirang ng Diyos, ito ay pasimula ng kanyang paggagawad ng special grace dito. Dahilan makikita natin na ang biyayang ito ay nagpasimula ng igawad bago pa itinatag ang sanlibutan, bago pa magmalalang ang lahat ng mga bagay. At ang tinatawag na pagpiling ito, mga kapatid, tingnan ninyo yung pinapakita ng idea ng pagpili ng Diyos. At yung idea ng pagpili ng Diyos ay siya ring pagpili ng Diyos sa bawat isa atin, ay makikita natin dito sa verse 10 sa chapter 9 ng Book of Romans, ay pinakita rito sa isang panahon ng si Rebecca ay alam niyo ba si Rebecca ay baog. Sa kabila na sabihin natin sa ilang panahon, siya hindi nagkakaanak at siya ay nanalangin sa Panginoon. At sa panahong ito, ay nang siya ay magbuntis, sabi ng banal na kasulatan, bagamat matagal na panahon na siya ay bago nagkaroon, naglihi at nanganak, ay sa panahon ng kanyang pagbubuntis, ay merong kakaibang karanasan na naranasan si Rebecca dahilan nahihirapan siya sa panahon ito. At hindi niya mawari ang kanyang pakiramdam at siya ay nagtalong sa Panginoon at sabi niya, bakit ganito ang aking nararamdaman? At ang Panginoon ay sagutin siya, ipinakita sa kanya ang isang pahayag na tingnan natin ang pangyayari sa aklat ng Genesis chapter 25. Sabi rito ng verse na ito, sa bahaging ito, sabi ng chapter 25, sa verse 22, sabi rito, sa verse 21, and Isaac prayed to the Lord on behalf of his wife, because she was barren, and the Lord answered him, and Rebekah, his wife, conceived. But the children struggled together within her. Yun ang isang suliranin, mga kapatid, nang siya ay maglihi, ang isang problema ay pakiramdam niya doon sa tiyan niya ay merong kung anong nagbubuno doon sa loob ng kanyang tiyan. Alam ko makaka-relate yung mga mami, mga nanay sa panahon ng kanyang pagdadalang tao. Merong kung anong nagbubuno doon sa loob niya. At nang siya'y manalangin, sabi, but the children struggled together within her, and she said, if it is so, why then am I this way?
Bakit ako nasa ganitong kalalagayan? So she went to inquire of the Lord. So ito ang pinakamagandang bagay. Siya ay nagtanong sa Panginoon. And the Lord said to her, 2 nations are in your womb. Kaya pala, 2 bansa ang nasa iyong sinapupunan. 2 nations are in your womb. And 2 peoples will be separated from your body, and 1 people shall be stronger than the other, and the older shall serve the younger. So nang si Pablo ay pagpahayagan ng Panginoon patungkol sa tinatawag na election, sa election, at ang election ng kanyang bigyan ng pansin patungkol sa pagkapili o pagpili ng Diyos sa bawat isa atin, ay pinakita niya na ito, ang pagpiling ito is an act of grace. Ang pagpiling ito ay gawa ng biyaya at ito ay sa biyaya ng Diyos. Bakit ito pinakita na ito ay gawa ng biyaya? Pinakita rito ng verse 11 na sabi niya, bagamat ang twin na ito ay hindi pa ipinanganganak, hindi pa sila gumagawa ng anumang mabuti at masama, ay ang Diyos ay gumawa na ng pagpili sa kanila. So may kita natin ang ganitong ang pagpili, sabi rito, for though the twins were not yet born and had not done anything good or bad, so that God's purpose according to His choice would stand not because of works, but because of Him who calls. Hindi ito, ang pagpili ng Diyos ay hindi dahilan meron siyang nakitang anumang bagay na mabuti sa iyo. Do you get the point? Hindi siya nakakita dahilan, ang sabi rito, nang ang Diyos ay pumili ng kanyang sabihin, I love Jacob, I hate Esau, nang sabihin niya, I love Jacob, hindi niya tiningnan ang mabuting katangian kay Jacob. Hindi niya tiningnan ang anumang bagay dahilan ang sabi rito, wala pa silang nagagawang mabuti o masama, ang Diyos ay pumili na sa kanila. So dito natin makikita ang basis ng tinatawag na paghirang at pagpili ng Diyos sa pamamagitan ng biyaya. Kaya ito biyaya dahilan hindi ito nakabatay sa gawa ng sinuman. Hindi niya nakita na ikaw ay mabait na tao. Hindi niya nakita na ikaw ay tahimik na tao, hindi ka palaaway, hindi ka basargulero, kaya ka pinili ng Diyos. Well, pinili ka ng Diyos sa kanyang kapasyahan na kanyang gustong ikaw ay kanyang pinili. So, pinapakita rito na hindi ang pagpili ng Diyos, hindi dahilan sa gawa, kundi dahilan sa kanyang kapasyahan. At kapag ito'y kapasyahan niya, ito ay pagdidisplay ng biyaya ng Diyos. Pagdidisplay ng tinatawag na special grace sa kanyang mga hinirang. So not because of works, but because of Him. Because of Him. Kaya pinakita ng verse doon, the older will serve the younger, just as it is written. Now, puntahan natin ang chapter 11 ng Book of Romans. Book of Romans ay makikita natin, alam nyo, ang Book of Romans ay napakaganda dahilan dito inilatag ni Apostol Pablo ang napakaraming mga aral tungkol sa pagkahirang, pagtawag, pag-aaring ganap, at pagluluwalhati. Ay lahat ng ito ay nabigyan ng daan sa kanyang sulat sa Book of Romans. So dito sa chapter 11 ng Book of Romans, ay ginamit naman dito, mamaya babalikan natin yung pangyayari sa buhay ni Jacob. Sabi rito ng verse, tingnan muna natin ang verse 2. Verse 1, sabi ng verse 1, I say then, God has not rejected His people. Sabi niya, has He? May it never be. For I too am an Israelite, a descendant of Abraham,
of the tribe of Benjamin. Sabi niya, tinanggihan ba ng Diyos ang kanyang bayan? Sabi niya, wag nawang mangyari at hindi wag nawang mangyari. Sapagkat ako man ay isang Israelita na anak ni Abraham sa lahi ni Benjamin. Then verse 2, God has not rejected His people whom He foreknew. Hindi niya pwedeng tanggihan ang kanyang bayan na kanyang nakilala ng una pa. Yung pagkakilala ng una pang ito ay may kinalaman ito sa tinatawag na pagkahirang ng Diyos. Sa pagkahirang ng Diyos. So, sabi niya, God has not rejected His people whom He foreknew, or you do not know what the Scripture says in the passage about Elijah, how he pleads with God against Israel. Naalala ninyo nang si Elias ay manalangin dahilan nakita niya na ang lahat ng mga propeta ng Diyos ay pinagpapatay ni Jezebel at ang alam niya, ang mga propeta ng Diyos ay nangamatay na at ang tangi na lamang sa palagay niya, sa pananaw niya, ay siya na lamang natitira na propeta ng Diyos. At nang isang panahon na siya ay nanalangin sa Panginoon, sabi niya, Panginoon, ako na lamang ang nag-iisa. Ngunit ang sagot ng ating Panginoon dito sa sumunod na pangusap, or do you not know that the Scripture says in the passage about Elijah how he pleads with God against Israel? Lord, they have killed your prophets. They have torn down your altars. And I alone am left, and they are seeking my life. Ako na lamang ang natitira at hinahanap nila ang aking buhay. But verse 4, but what is the divine response to him? I have kept for myself 7,000 men who have not bowed the knee to Baal. So yung salitang nagtabi ako, nagtira ako, nag-ingat ako ng 7,000 na hindi sila lumuluhod kay Baal. Sa panahong yun ay hindi alam ni Elijah na merong isang lalaki, isang lingkod ng Diyos na nagkaroon ng concern sa mga prophets at kanyang iningatan ang mga propeta at itinago niya sa kuweba at sinusuplayan niya ng pagkain at ng kanilang inumin. At yung bagay na yun ay gawa ng Diyos. Sabi niya, nag-ingat ako ng 7,000. So yung 7,000 ito ay sila ay iningatan ng biyaya ng Diyos na hindi sila nakita ni Jezebel at sila ay tinago ng isang propeta doon sa isang yungib, sa isang lalaki ng Diyos. Nasabi rito ng sumunod na pangusap, verse 5, in the same way, there has also come to be at this present time a remnant according to God's gracious choice. Now, pinapakita rin niya naman na sabi niya, gayon din naman sa panahon ngayon. Gayon din naman sa panahon ngayon na merong mga tinatawag na mga nalalabi na mga pinili sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos. Nice kung basahin natin sa wikang sa King James Version. Ang King James Version ay nagsasabi ng ganito. Sabi niya, even so then, at this present time also, there is a remnant according to the election of grace. Sabi niya, sa panahon ngayon, ay merong mga nalabi o mga pinili sa pamamagitan sa biyaya ng Diyos. Now, pag pinag-usapan ang pagpili sa biyaya, ang verse 6 ay nagsabi, but if it is by grace, it is no longer on the basis of works. Kapag ang pagpili ng Diyos ay dahilan sa biyaya niya, ay hindi ito pinag-uusapan ang gawa ng sinuman. Hindi pinag-uusapan dito ang kabutihan ng sinuman.
Wala pang nagagawa ang sino man na mabuti o masama. Ang Diyos ay nagpasya sa kanyang sarili, pinipili niya ang taong ito. And that is grace. Yan ay biyaya. See? So pinakita rito, at kung ito ay biyaya, hindi ito sa pamamagitan ng gawa. Sapagkat kung magkagayon, ang biyaya ay hindi na magiging biyaya. So kung ang pagpili ng Diyos sa iyo at sa akin ay dahil sa iyong ginawa na kabutihan at sa mga bagay na kanyang nakita na iyong gagawin in the future, na iyong kabutihan, na ikaw ay magiging mabait na tao, ikaw ay ganito, ganyan, then hindi na ito biyaya. Nakukuha niyo yung punto, mga kapatid. Kung ganito ang paraan ng pagpili, dahilan sa iyong ginawa, dahilan sa meron siyang nakitang magandang potential sa iyo, kaya kanya pinili, hindi yan biyaya. Yan ay dahilan sa iyong gawa. Ibig sabihin, ang salitang grace, mga kapatid, it is unmerited. Ibig sabihin, hindi ka deserve sa ganitong bagay. Dahilan kung ikaw ay merong ginawa, then deserve ka dahilan na bigyan ka ng recompense doon sa bagay na iyong ginawa. Ngunit kung ikaw ay wala pang ginagawa at ikaw ay pinili at ikaw ay nilagay sa ganitong bagay, and that is grace. Yan ay paglalarawan ng tinatawag na biyaya ng Diyos. Kaya nga sa ganitong bagay, well, wag nating isipin, mga kapatid, siguro nakita ng Diyos na si Jacob ay gusto niya ng birthright, magpapahalaga siya sa birthright. Well, mga kapatid, ito'y hindi gayon. Yun ay nagiging perspective na ng tao. Kaya si Jacob nagkaroon ng interest sa birthright at kaya siya nagpasya ng ganitong bagay, ito'y dahilan sa resulta ng pagpili ng Diyos sa kanya. Naintindihan niyo, mga kapatid? Hindi yung kanyang ugali, nagpapahalaga siya sa birthright, kaya siya pinili ng Diyos. Kaya siya nagkaroon ng pag-interest at pagpapahalaga sa birthright ay dahilan ito'y resulta ng pagpili ng Diyos sa kanya. Dahilan, nakikita ninyo ang ganitong bagay, sabi ng aklat ng Philippians, ay pinakita rito ng verse na ito. Sabi ng verse 13 ng chapter 2 ng book of Philippians, sabi niya, "For it is God who is at work in you." Ito yung Diyos na siyang gumagawa sa inyo. Sabi niya, "Both to will and to do His good pleasure." Basahin natin sa Tagalog. Sabi niya, sapagkat Diyos ang gumagawa sa inyo, maging pagnanasa at sa paggawa. Yung pagnanasa pala ng isang tao, ito ay resulta ng pagpili ng Diyos sa kanya. So yung kanyang mga ginugusto, yung kanyang mga pagnanasa, ito ay gawa ng Diyos sa buhay ng isang tao. So bakit si Jacob nagkaroon ng interest sa birthright? It is because dahilan ng Diyos ay pinili ng Diyos si Jacob. Alam niyo ba, mga kapatid, bakit kayo nagkaroon ng ganitong ilang mga bagay na interest sa mga espiritual na mga bagay? Ito'y hindi dahilan sa iyong sariling kagustuhan. Ito'y dahilan, ito'y resulta ng kanyang pagpili. Ang pinakaugat ng lahat ng bagay na nangyayari sa isang tao ay dahilan ito, ang epekto nito, ang pagpili ng Diyos bago pa itinatag ang sanlibutan. So may kita natin, sapagkat ang Diyos ang siyang gumagawa, it is God who is at work in you. Sige, tandaan natin yan. Ang Diyos ang siyang gumagawa sa bawat isa sa atin, na siya rin ang naglalagay ng pagnanasa, siya rin ang naglalagay ng pagnanasa, at siya rin ang naglalagay, sabi rito, at sa paggawa, upang ikaw ay gumawa ayon sa kanyang mabuting kalooban. Bakit mo ninanasa ang ganitong bagay? Dahilan ito ay resulta ng pagpili ng Diyos sa iyo. Praise God. So,
Minsan nagiging baliktad, mga kapatid. Minsan sinasabi natin, kaya siguro ako pinili ng Diyos, nakita niya ako na ganito. No. Kaya ka pinili ng Diyos ay hindi dahilan, walang anumang reason dahilan sa iyo. Walang anumang bagay na kanyang nakita sa iyo. Ikaw ay kanyang pinili sa kanyang sariling kapasyahan. Now, tingnan ninyo yung salita rito sa aklat ng Colossians, mga kapatid. Gagamitin ko lang yung verse na ito para maintindihan natin ang ganitong bagay. Sa book of Colossians, chapter 1, verse 12, sa NASB ay pinakita rito, sabi niya, giving thanks to the Father who has qualified us to share in the inheritance of the saints in light. Anong ibig sabihin ng salitang who qualified you? Ibig sabihin, kapag pag-uusapan ang iyong gawa, you are disqualified. Ikaw ay disqualified. Kung pag-uusapan ang iyong mga gawi, mga gawa mo, ikaw ay qualified, disqualified. Well, si Brother Michael ay makakapagpatotoo ng ganitong bagay at naranasan niya yung tinatawag na biyaya ng Diyos. Dahilan, bagsak siya, pero siya ay ipinasa. Diba? Natang siya ay ipinasa, ito'y laking kagalakan dahilan ito ay pagpapakita na hindi ito sa iyong sariling gawa. Ito ay, dito ay ang reflection nito ay ang biyaya ng Diyos. Diba? Ang ma-reflect dito ay ang biyaya ng Diyos. At kapag merong biyaya, ano mangyayari sa tao? Ang tao ay magpapasalamat. Dahilan, alam niya na siya ay hindi qualified. Alam niya na siya ay bagsak. Alam niya na hindi siya karapat-dapat. Pero nang siya ay ipinasa sa kabila na siya ay hindi karapat-dapat, ito ay biyaya ng Diyos. So yun yung isang idea ng tinatawag ng election, mga kapatid. Ang election ay hindi ito nakabase sa tinatawag na kakayanan ng isang tao o magagawa ng isang tao. Wala pang ginagawang mabuti o masama ang sinuman, ang kanyang pagpili ay kanyang pinakita, ginawa rito. Tuloy natin ang sumunod na mga talata sa verse 14 ng chapter 9 ng Book of Romans. Sabi rito ng chapter 9 verse 14 ng Romans, what shall we say then? See, kung ang Diyos ay ganito ang kanyang paraan, ng kanyang pagpili at kanyang paghirang, sabi niya, what shall we say then? Sa ibang version, is there injustice with God? Or but sabi niya, what shall we say then? There is no injustice with God. Wala ditong injustice. Sabi niya, God is there, may it never be. Sabi dito ng verse 15, for He says to Moses, napansin niyo yung sumunod na pangungusap dito. For He says to Moses, sabi niya, I will. Alam niyo ba yung salitang I will? Pag sinabing I will, ito'y kanyang sariling kapasyahan. Walang naka-impluensya sa kanya. Walang bagay siyang tiningnan. Ito ay kanyang sariling kapasyahan. Ano sabi dito? For He says to Moses, I will have mercy on whom I have mercy. So, I will have mercy on whom I have mercy. I will have compassion on whom I have compassion. Yung salita rito na makikita nating I will. It is His own will. Ito'y kanyang kapasyahan. So yan yung tinatawag na pinakabasihan ng pagpili ng Diyos. Una ay hindi sa iyong gawa, hindi sa gawa ng sino man. At pangalawa, ito ay sa kanyang sariling kapasyahan, sariling desisyon. Ito'y kagaya ng pagpili ng isang lalaki sa kanyang asawa. Diba? Ang sabi ng kasabihan, beauty is in the eye of the beholder. Ang kagandahan ay nasa mata ito ng tumitingin mismo.
Well, maring kapag ikaw ay tumingin sa isang pares, sabi niya, hindi sila bagay. Yung lalaki maliit, yung babae malaki, hindi sila bagay. Pero mga kapatid, hindi mo sila pwedeng hatulan dahilan sa paningin nung umiibig na ito ay nagustuhan niya siya. Ano man ang sabihin ng sino man, pinasya niya na siya ay iniibig niya ang taong ito. At ganito ang pinapakita mga kapatid na yung kapasyahan ng Diyos, I will have mercy on whom I have mercy. I will have compassion on whom I will have compassion. Then verse 16, so then, it does not depend on the man. So pansinin niyo yan, it does not depend on the man. Hindi ito nakadepende sa iyo ang kanyang pagkapili. Hindi ito nakadepende sa iyo. So then it does not depend on the man who wills or the man who runs. Basahin natin sa Tagalog. Sabi niya, kaya nga hindi sa may ibig, kung hindi sa tumatakbo, yung tumatakbo rito, yung gusto o yung nag-iibig, sabi niya, kundi sa Diyos na naaawa. Sa Diyos na nagpakita ng kanyang biyaya. Mga kapatid, this special grace ay pinakita na ng Diyos bago pa itatag ang sanlibutan, bago ko pa lumitaw sa ibabaw ng sanlibutan ito. Pinakilala niya na at inexpress na ang biyayang ito sa iyo bago ko pa lumitaw sa ibabaw ng sanlibutan. Isn't that grace? Diba? Hindi baga ito ay napakasaganang biyaya ng ating Panginoon? Kaya nga sa bahaging ito, mga kapatid, makikita natin kung paano ang ganitong pagpili ng Diyos sa kanyang sa hinirang, sa kanyang mga hinirang. So, titingnan natin ang ilang mga bagay. Now, nais kong tingnan natin ang isang talata sa aklat ng Isaiah chapter 14 verse 24. Well, alam niyo, sa tinatawag na pagpili ng Diyos, ay ang pagpili ng Diyos ay meron itong kaugnayan doon sa kanyang purpose. Ang bawat kanyang, hindi lamang niya basta pinipili yung isang bagay, ay bawat pagpili na kanyang ginagawa, ito ay merong kaugnayan sa purpose. Naalala niyo mga kapatid, kanina ginamit yung example kay David and Goliath. Nang si David ay humarap kay Goliath, pumunta siya doon sa tabing batis at kumuha siya ng 5 bato. At yung 5 batong yun ay napakaraming bato doon sa batis na yun. At nang pumunta siya roon, kumuha siya ng 5 bato, at yung pagpili niya doon sa bato ay base doon sa purpose na kanyang gustong gagawin. Pumili siya ng 5. Pero, at yun ay kanyang pagpili. So, dito sa Isaiah chapter 14, verse 24, sabi ng verse na ito, now, pinapakita natin na ang pagpili ng Diyos ay merong kaugnay na layunin. At yung kaugnay na ito na layunin at na kanyang gustong mangyari doon sa kanyang pinili. Nakukuha niyo mga kapatid. Meron siyang gustong gawin doon sa kanyang pinili. Dahilan si Jacob ang kanyang pinili, then meron siyang layunin na kanyang gustong gawin kay Jacob. No matter anuman si Jacob man ay mandaraya, si Jacob man ay supplanter, ano pa man na meron siya, then pinili siya ng Diyos dahilan para sa kanya, isa sa katuparan ng Diyos ang kanyang purpose na sa kanya ay lilitaw ang isang bansang tatawaging Israel. Di ba?
So, sabi rito ng ganitong bagay, pansinin ninyo ang napakagandang talatang ito. Isaiah 14 verse 24. The Lord of hosts has sworn, saying, surely, just as I have intended, so it has happened. Ibig sabihin, kung ano ang aking pinapasya, ano ang aking pinaplano sa ESV version, tingnan natin ang ESV version, sabi niya, as I have planned, so shall it be. Kung ano ang aking pinaplano, yun ang siyang mangyayari. As I have purpose, so shall it stand. Ibig sabihin, mga kapatid, anuman ang kanyang nilalayon, ay yun ang kanyang gagawin. Anuman ang kanyang purpose, yun ang tatayo. Yun ang, pag sinabing tatayo, ang lahat ng bagay ay mag-give way at ito ang kanyang kalooban ang siyang mangyayari lang. Hindi maaaring mabigo ang anumang kanyang plano at anong kanyang purpose. Well, ang purpose is the end result ng mga bagay na gustong gawin ng Diyos. And the plan is the process na gagawin ng Diyos para doon sa katuparan ng kanyang purpose. So makikita natin dito, anuman ang kanyang nilalayon, anuman ang kanyang pinaplano, yun ang mangyayari. Anuman ang kanyang nilalayon, yun ang siyang tatayo. Napuntahan pa natin ang ilang mga bagay, matapos nating makita ang napakagandang example ng pagpili ng Diyos, ng paghirang ng Diyos sa buhay ni Jacob. At ito'y nilatag ni Apostol Pablo, hindi sa gawa ng sinuman. Ito ay biyaya, at kung ito ay dahilan sa biyaya, ito ay hindi sa gawa ng sinuman. Now, puntahan natin ang isang bahagi, mga kapatid. At ito ay ang isang pangungusap. Ginamit din ng banal na kasulatan ng tinatawag na Book of Jeremiah chapter 1 verse 4. Tingnan niyo ang pagpapahayag ng Diyos kay Jeremiah. Do you believe that Jeremiah is a prophet of God? And as a prophet, alam niyo, sabi ng ating Panginoon kay Jeremiah, he said, now the word of the Lord came to me saying, it is Jeremiah who is speaking at this time. Sabi rito, verse 5, before I formed you in the womb, I knew you. Bago pa kita likhain o anyuan doon sa sinapupunan ng iyong ina, ay nakilala na kita. Ibig sabihin, yung kanyang purpose, yung kanyang layunin, yung kanyang plano na kanyang gagawin doon kay Jeremiah ay buo na. Diba? Buo na. So, ang ating Panginoon, bago siya magpasimula, ay tinapos niya na ang lahat ng kanyang plano. Pagkatapos niyang tapusin ang lahat ng bagay sa kanyang layunin, then saka siya nagpasimula. Sabi rito, before I formed you in the womb, I knew you. Nakilala na kita. And before you were born, I consecrated you. Ang ibig sabihin, I set you apart. Ikaw ay aking ibinukod. I set you apart. Sabi, I have before you were born, I consecrated you, and I have appointed you a prophet to the nations. Now, mga kapatid, ang pagiging propeta ni Jeremiah ay hindi ito pagbabasihan kung merong maniniwala sa kanya. Ang kanyang pagiging propeta ay ginawa siya ng Diyos na propeta, may maniwala man sa kanya o hindi. Siya ay ginawa ng Diyos na propeta para sa bayan ng Israel. Now, tingnan natin, yung the same idea na ito ay ginawa ng Panginoon sa kanyang mga hinirang. Now, pinapakita rito, si Jeremiah, bago pa siya mabuo doon sa sinapupunan
ng kanyang ina ay meron ng buong plano ang Diyos para sa kanya. Can you imagine that, mga kapatid? Na ikaw, bago ko pa dumating sa ibabaw ng sanlibutan, ang Diyos ay merong purpose sa iyo. Individually, at bawat isa sa atin ay meron siyang purpose, meron siyang layunin sa bawat isa, at ang kanyang pagkahirang na yan ay kanyang ginawa sa pamamagitan ng kanyang biyaya sa bawat isa sa atin. Now, tuloy natin yung isang pahayag na si Apostol Pablo ay nangusap ng ganitong bagay. Tingnan natin yung karanasan ni Apostol Pablo. Tingnan niyo yung karanasan ni Apostol Pablo sa Galatians chapter 1. Galatians chapter 1 verse 15. Tingnan niyo sa verse 15 sa book of Galatians. Sabi rito, But when God who had set me apart even from my mother's womb. Pansinin niyo yung construction ng salitang ito. Sabi niya, but when God, who had set me apart, even, so pinagdiinan niya, kahit man o maging nang ako ay nasa sinapupunan pa ng aking ina, even from my mother's womb, and called me through His grace. So pinakita rito na si Paul ang lalaking ito na unay tinawag na Saul of Tarsus, siya ay pinili na ng Panginoon doon pa lamang sa tiyan ng kanyang magulang, at ang Diyos ay merong buong layunin sa kanya. At mga kapatid, ang pagkahirang na ito ay hindi dahilan sa anumang bagay, hindi sa kanyang gawa, kundi ang Diyos ang nagpasya ng ganitong bagay. Now, sa pagkahirang na ito, pansinin ninyo ang ginamit ni Apostol Pablo sa kanyang pangungusap. Taas natin sa verse 13. Ang pagkahirang na ito ng ating Panginoon kay Saul of Tarsus, that later on he became Paul the Apostle. Verse 13, For you have heard of my former manner of life in Judaism, how I used to persecute the church of God beyond measure, and tried to destroy it. So pansinin ninyo ang ganitong layunin ng Diyos kay Pablo. Pwede natin tanungin, Panginoon, bakit tinulot mo pa si Pablo na siya ay maging tagapag-usig ng iglesia muna? Sabi rito, I persecuted the church. To persecute, I used to persecute the church of God beyond measure. Ang kanyang paraan ng pag-uusig ay higit pa doon sa karaniwang ginagawa ng pag-uusig. Kaya ginamit na beyond measure, dahil mamaya makikita natin ang description paano ginawa ni Saul of Tarsus. Beyond measure, and tried to destroy it. Alam niyo ba ang nasa isip talaga ni Apostol Pablo? Or rather ni Saul of Tarsus sa panahon ng kanyang pagpe-persecute sa church? To destroy the church. Gusto niyang annihilate ang tinatawag na pananampalatayang itong Kristyanismo. Gusto niyang burahin sa kasaysayan ang mga Kristiyano rito. Now, tingnan ninyo ang description ng Book of Galatia or Book of Acts. Paano ang nangyari sa panahong ito? Unang-una ay makikita natin ang lalaking Saul of Tarsus na siya ay saksi ng pinatay si Stephen. Nang pinatay si Esteban. Si Esteban ay isang lalaking puspos ng Espiritu Santo at ng pananampalataya, at siya ay
ang karunungan ng Diyos ay naroon sa kanya at nagawa niyang ilatag mula pa sa pasimula, mula kay Adan, mula kay Abraham hanggang sa kay Kristo ay kanyang nilatag na napakalinaw. Napakagaling na mga ngaral ni Stephen, mga kapatid. Pero tandaan natin, hindi ito sa kanyang ability. Ito'y dahilan sa Espiritu Santo na nagpupuspos sa kanya. Ito'y ability, hindi sa kanyang sarili. Ito'y ability na kanyang tinanggap dahilan mula kay Kristo. At sabi rito, verse 57 ng Book of Acts chapter 8. At nang makita nila si Stephen sa ganitong bagay, sila, verse 57, but they cried out with a loud voice and covered their ears. Nang marinig nila ang pangaral ni Stephen, then tinakpan nila ang kanilang mga taenga at sila'y nagmadali. At sabi rito, and covered their ears and rushed at him, and with one impulse, when they had driven him out of the city, they began stoning him. And the witnesses laid aside their robes at the feet of a young man named Saul. Si Saul ay saksi habang binabato si Stephen. Si Saul ay merong pahintulot habang siya, usually mga kapatid, meron silang mga sinasanggunian at nagbibigay ng kapasyahan upang ibigay ang hatol sa isang tao. Upang maging sa paningin ng tao ay fair, then saksi si Saul o Tarsus, isa pa siyang batang lalaki sa panahon ito na inilagay sa kanyang paanan ang mga damit. At sabi rito ng sumunod na pangusap, sabi rito ng sumunod na pagpapahayag, kung ating titingnan ang chapter 8. Sabi rito ng chapter 8, balik natin ng chapter 8 ng Book of Acts. Sa verse 3, sabi rin verse 3, but Saul began ravaging the church, entering house after house, and dragging up men and women. He would put them in prison. Ano sabi diyan sa Tagalog? Si Saul na ito ay kanyang, sabi niya, datapot pinuksan ni Saulo ang iglesia. He wants to destroy it. Pinuksan ni Saulo ang iglesia, pinapasok ang bahay-bahay. Si ganun, yun yung description niya na beyond measure. Hindi lamang yung mga basta nagkakatipon, kundi pinapasok niya yung mga bahay-bahay at kanyang kinakaladkad sila, ang mga lalaki at mga babae, at sila ay nilalagay sa bilanggo. Ganito ang description paano gusto niyang i-destroy ang iglesia, ang mga mananampalataya. Gusto niyang mawala sila sa kasaysayan. Tingnan natin ang sumunod na verse 9. Now there was, so dito ay pinakita ng verse na yan na paano niya gustong i-destroy ang iglesia. Then pagdating ng chapter 9, sa chapter 9 verse 1, sabi rito, now Saul is still breathing threats. Chapter 9, Book of Acts. Is still breathing threats. Ibig sabihin, siya ay, ito pa rin yung kanyang laman. Sabi rito, still breathing threats and murder against the disciple of the Lord. And went to the high priest upang humingi, sabi niya, to ask for letters from him to the synagogue at Damascus, so that if he found any belonging to the ways, dahil yung mga mananampalataya ng unang panahon, ay ang tawag sa kanila ay mga
mananampalataya sa daan. Dahil ang sabi ng ating Panginoon, I am the way. So, if he found any belonging to the way, both men and women, he might bring them bound to Jerusalem. So, gusto pa ni Paul, o ni Saul of Tarsus, na kanyang palawakin ang kanyang authority. Kaya tagpunta pa siya doon sa sinagoga ng Damascus upang humingi siya ng pahintulot sa kanila na sino man, lalaki, babae, na makita niya na naniniwala sa ganitong pananampalataya, ay pwede niya silang hulihin at ikulong at dalhin sa gapos na ibalik sa Jerusalem. So ganun mga kapatid. Now, alam niyo ba na ang lalaking ito, sa kabila na kanyang ginawa ang ganitong bagay, siya ay hinirang ng Diyos. Siya ay hinirang ng Panginoon. At ang sabi rito nang siya'y tawagin ng Panginoon sa chapter 9, on the way nang siya ay gusto pa niyang kumuha ng authority galing sa doon sa sinagoga ng Damascus. Then, habang daan, siya'y nakakita ng isang napakaliwanag na liwanag. Nang liwanag na yun ay bumulag sa kanya at nagpasubasob sa kanya at pagdilat niya ay wala siyang makitang anuman. At siya ay nangangapa at siya'y nagsalita dahilan matapos niyang mabulag. Meron tinig na nagsabi sa verse 4, and fell to the ground and heard a voice saying to him, Saul, Saul, why are you persecuting me? Sabi niya, Saulo, Saulo, bakit mo ako pinag-uusig? At siya'y nagsabi, sino ka, Panginoon? At siya'y nagpahayag ng diretsang salita. Ang ine-expect ni Saul ay, I am the God of Abraham, Isaac, and Israel. But di niya narinig ang salitang yung, kundi ang narinig niya, I am Jesus, whom you are persecuting. At ang gusto niyang sirain at gusto niyang wasakin, ay sinabi ng ating Panginoon, mahirap para sa iyo ang sumipa sa matulis, sapagkat ikaw rin ang masasaktan. Sabi niya, at kanyang tinanong, ano ang aking gagawin? At sabi niya, pumunta ka sa siyudad at doon sasabihin sa iyo kung ano ang bagay na iyong dapat gawin. On the other hand, on the other side naman, sa kabilang dulo naman ng lubid, ang Diyos, habang matapos niyang kausapin si Saul, ay kinausap niya ang isang disipulo sa lugar ng Damascus. At ang lalaking ito ay si Ananias. At sabi ng Panginoon kay Ananias, sabi niya sa verse 10, Ananias, sabi niya, Panginoon, narito ako. At sabi niya sa verse 11, and the Lord said to him, ikaw ay magparoon. Pumunta ka sa isang daan na tinatawag na straight. At ipagtanong mo ang isang bahay na nagangalang Judas. Sabi niya, sapagkat merong lalaki doon na tumutuloy sa kanya na ang pangalan ay Saul na taga-Tarsus. Nang marinig ito ni Ananias, sa pagpapatuloy ng verse 12, sabi niya, sapagkat siya ay nakakita ng pangitain na merong lalaking pumunta sa kanya na ang pangalan ay Ananias, na pumasok at pinatong ang kanyang kamay at kanyang tinanggap ang kanyang paningin. Now, mga kapatid, ang ibig sabihin ng Panginoong kay Ananias, pumunta ka roon sa bahay ng isang Judas, na pangalan ni Judas, well, hindi po ito yung Iscariot. Ang pangalan ni Judas, dahilan, ang Judas na pangalan ay very popular at that time. Kaya meron siyang title na kung sino yung Judas na ito. Sabi niya, pumunta ka roon sa bahay niyon, naroon ang lalaking si Saulo na taga-Tarsus. At ang ibig sabihin ng Panginoon sa kanya, pumunta ka roon, ipatong mo yung kamay, pagalingin mo siya sa kanyang karamdaman. Well, sa kaisipan ni Ananias,
Panginoon, kung bulag siya, okay na lang na maging bulag siya parati. Okay na lang na manatili na siyang bulag dahil sa ginawa niyang persecution sa iglesia ng Diyos. Pero sabi ni Ananias, Lord, narinig ko kung gaano karaking ginawa na damage ng taong ito sa mga banal sa Jerusalem. At paano siya humingi ng authority sa synagogue ng Damascus para gapusin ang bawat isa na tumatawag sa iyong pangalan. Pero ang verse 15, ang sagot ng ating Panginoon na ito. Sabi niya, datapwat sinabi sa kanya ng Panginoon, pumaroon ka. Marami kang sinasabi, Ananias. Marami ka pang ipinapahayag. Sabi niya, pumaroon ka, sapagkat siya'y sisidlang hirang sa akin. So mga kapatid, kung gawa ang pag-uusapan, kung ako ang pipili kay Saul, hindi ko siya pipiliin. Diba? Dahilan ang kanyang motive, ang kanyang purpose is to destroy. Pwede ipagkakatiwala mo ba ang isang bagay na yung iniingatan at pinakamamahal sa isang taong gustong wasakin ang bagay na ito? Ibig sabihin, kapag napasa kanya yung iglesia, yun ay kanyang pagkakataon para kanyang gawin ang lahat ng kanyang gustong gawin. Diba? Pero mga kapatid, sabi ng Panginoon, go, for He is a chosen instrument of mine to bear my name before the Gentiles and kings and sons of Israel, for I will show him how much he must suffer for my name's sake. Well, ito ang biyaya ng Diyos. Ito ang espesyal na biyaya ng Diyos na kanyang ibinigay kay Saul of Tarsus. That even si Saul, ang kanyang motive is to destroy, ay kanyang ibinigay ang ganitong bagay. Tingnan natin ang mismong testimony ni Paul, ni Apostle Pablo, sa 1 Timothy chapter 1. Sabi rito sa 1 Timothy chapter 1, sabi rito, verse 11. 1 Timothy chapter 1, verse 11. Anong sabi diyan? According to the glorious gospel of the blessed God, with which I have been what? Entrusted. Basahin natin sa Tagalog. Ayon sa ebanghelyo ng kaluwalhatian ng mapagpalang Diyos na ipinagkatiwala sa akin. So, mga kapatid, ang pagkahirang ng Diyos ay sa kanyang sariling kapasyahan. Walang nag-impluwensya sa kanya, walang nagsabi sa kanya, piliin mo siya, siya ay karapat-dapat, ito'y kanyang kapasyahan. At kung meron mang magtaas ng kanilang kamay at lumaban doon sa kanyang pagkapili, kanyang paninindigan, pinili ko siya. Ako ang pumili sa kanya. According to the glorious gospel of the blessed God, with which I have been entrusted. Ipinagkatiwala sa akin. I thank Christ Jesus our Lord. Sabi niya, pinapasalamatan ko, tingnan ninyo sa Tagalog. Pinapasalamatan ko, nagpapasalamat ako sa Kanya na nagpapalakas sa akin. Anong ginawa sa Kanya? Strengthen. Na nagpapalakas sa akin kay Kristo Jesus na Panginoon natin, sapagkat ako'y inaring karapat-dapat o tapat. Ako'y inari niyang tapat. Sabi rito ng Wing English, who has strengthened me, and because He considered me faithful.
While ang tingin sa kanya, alam niyo ba mga kapatid, meron ang Diyos nakikita na hindi nakikita ng iba. Ang tingin ng Ananias, threat siya sa iglesia. Banta siya sa iglesia, didestroy niya ang iglesia. Pero, mga kapatid, ang nakikita ng Diyos, dahilan sa purpose ng Diyos kay Paul, siya ay pwedeng pagkatiwalaan. Amen. He is faithful and considered me faithful. Naalala ko habang tinitingnan ng Panginoon si Gideon, tingin ni Gideon sa kanya, mahina, wala siyang magagawa, pero ang tingin sa kanya ng Panginoon, isang lalaking may tapang. Isang lalaking may tapang, sabi niya. He considered me faithful, putting me into the service. At ako ay nilagay niya sa ganitong paglilingkod. He considered me faithful and putting me into the service. Even though I was formerly, what? A blasphemer. What is a blasphemer? Kanyang nilalait, hinahamak ang pangalan ng Panginoon. Dinudusta niya ang pangalan ng Panginoon. Binablaspheme niya ang pangalan ng Panginoon. I was formerly a blasphemer and a persecutor and a violent aggressor. Yung kanyang paggawa ng pag-uusig, isang paraan ng violenting paraan. A violent aggressor, yet I was shown mercy. Yung pagpiling ito ng Diyos ay kanyang ginawaran siya ng buong kahabagan. Mercy and grace, mga kapatid, ay iisa ang pinapakita rito. I was shown mercy because I acted ignorantly in unbelief. Dahilan sa hindi ko pagkaunawa. At sabi rito, I acted ignorantly. Sa kabila na siya ay blasphemer, persecutor, violent aggressor, yet I was shown mercy because I acted ignorantly in unbelief. And the grace of our Lord, was more than abundant. This is special grace for Paul. Sabi niya, it's not just, hindi lang ito basta sagana, ito'y higit pa sa sagana. It's more than abundant. The grace of our Lord was more than abundant with the faith and love which are found in Christ Jesus. You know, mga kapatid, kapag ang Diyos tumingin sa atin sa pamamagitan ng biyaya, ito ay may kasamang pagkakatiwala, pagkilala, mayroong pag-ibig, may pananampalataya, may pagtingin sa isang lingkod ng Diyos. Ang tingin na Ananias, hindi siya pwedeng magkaroon pa ng paningin dahilan itutuloy niya lang yung kanyang maitim na balak. At sabi ng Panginoon, siya ay aking sisidlang hirang. Ang sabi niya rito, grace of our Lord was more than abundant with the faith and love which are found in Christ Jesus. And it is trustworthy statement, deserving of full acceptance, that Christ Jesus came into the world to save sinners, among whom I am the foremost of all. Sabi niya, ito ang kasabihan na dapat tanggapin, na si Kristo ay naparito sa sanlibutan upang iligtas ang mga makasalanan at ako ang pangulo ng lahat ng mga makasalanan. Ganun man, gayon pa man, ako ay nakasumpong ng biyaya. Praise God. Napansin ninyo, balikan natin yung book of Galatians chapter 1 na binabasa natin kanina. Ang book of Galatians, paano itinuloy? Na alam nyo, nang siya ay sabihan ng Diyos si Ananias, doon nagpasimulang express ang biyaya ng Diyos. That it was
formerly, na dati ito, bago pa itinatagan sa libutan, ay ginawad na ng Diyos sa kanya. At ngayon, sa katunayan, ay ibinigay ng Diyos sa kanya sa kabila ng lahat ng ganitong mga bagay. Sino ang makakapagtanong sa Panginoon, Panginoon, bakit mo pa pinahintulutan si Pablo gawin ang ganitong bagay? Yamang tatawagin mo rin lang naman siya pagdating ng panahon at gagawin mo siyang apostol. Who knows? Sino ang makakapagsabi ng ganitong bagay? At upang ipakita niya ang ganito, well, bago ko puntahan yung Galatians, balikan muna natin yung Timothy na binabasa natin dito. Na sabi niya dito sa verse 16, yet for this reason, basahin natin sa Tagalog. Sabi niya, gayon may dahil dito, kinahabagan ako upang sa akin na pangulong makasalanan ay maipahayag ni Jesucristo ang buong pagpapahinod niya na halimbawa sa mga magsisampalataya sa Kanya. Amen. Naintindihan ni Paul, ako pala ang gagawin ng Diyos na prototype. Diba, Brother Romy? Mayroong mga ginagawang prototype, ibig sabihin, yun ay pinaka-model. Yung model na yun, ay yun yung gagawing halimbawa na kahit gaano kabigat ang kasalanan ng sino man, hallelujah, sapagkat siya'y pinili ng Diyos, gagawaran siya ng Diyos ng kanyang buong biyaya at buong kahabagan. And this is called special grace. Hallelujah. Ito ay espesyal na biyaya na kanyang iginawad dahilan siya, karapat-dapat siyang mamatay. Karapat-dapat siyang parusahan dahilan sa kanyang ginawang mga bagay. Ang kanyang pagpatay, ang ilang mga pag-witness niya doon kay Stephen, at kanyang ginawang mga bagay na ikinasama ng loob ng maraming mga mananampalataya. And yet, mga kapatid, hallelujah, si Pablo ay inaring ganap ng Diyos. Sabi niya, ako pala ay ginawa ng Diyos na halimbawa sa mga magsisampalataya sa Kanya sa ikabubuhay na walang hanggan. Well, kung ito ay tinulot ng Diyos upang ipakilala niya lang yung Isaiah chapter 1 na sabi niya, bagamat magsiparito kayo sa akin, bagamat ang inyong kasalanan ay mapula at napakapula at matingkad ang kanyang pagkapula, sabi niya, ito ay aking kayang paputiin na kagaya ng niebe. Kagaya ng balahibo ng tupa. Kaya niyang linisin na yung kapulahang yon ay mawala ng lubusan. Well, mga kapatid, yon yung sinabi, hallelujah, ng praise God, ng awit, this is amazing grace. Ito ay kamanghamanghang biyaya. Hallelujah. At kanyang pinakita ang ganitong bagay. Now, tinanan nyo, tuloy natin yung Galatians chapter 1 na pinakita ng kapahayagan ni Apostol Pablo. Sabi rito, balikan natin yung verse 15. Galatians 1:15. But when God, who had set me apart, even from the mother's womb, and called me through what? Through His grace. Mga kapatid, ang biyaya, bago pa tinatagan sa libutan, ibinuhos na ng Diyos sa kanyang piniling si Pablo. At nang kanyang tawagin si Pablo, inexpress uli at ibinuhos uli ang ganitong biyaya sa kanya, and called me through His grace. Tinawag niya ako sa pamamagitan ng biyaya. At ang biyayang ito, ano yung nangyari sa kanyang biyayang ito? Sabi niya, siya ay pununtahan ni Ananias. Sabi niya, anong approach ni Ananias sa kanya? Hindi niya in-approach na Saulo na tagapag-usig ng iglesia. Sabi niya,
Brother Saul. Kapatid na Pablo, ang Panginoon na nagpakita sa iyo sa daan papuntang Damascus ay nagpahayag sa akin na ako'y magpunta sa iyo, itipatong ko ang aking kamay at iyong tanggapin ang iyong kagalingan, ang iyong paningin at ikaw ay mapuspos ng Espiritu Santo. Mga kapatid, kung ang isang serial killer ay pinuspos ng Holy Ghost, hallelujah, ang tanong mga kapatid, hindi ka ba niya kayang puspusin ng Espiritu Santo? Amen. O lalaking ito, sabi ni Ananias, sabi niya kay Saul ng kanyang puntahan, pinakita niya, Brother Saul, ang Panginoon ay nagpakita sa akin. So verse 17, so Ananias departed and entered the house, and after laying his hands on him, said, Brother Saul, the Lord Jesus who appeared to you on the road by which you were coming, has sent me so that you may regain your sight and be filled with the Holy Spirit. And immediately there fell from his eyes something like scales, and he regained his sight. Chapter 9, Book of Acts, verse 18. And immediately there fell from his eyes something like scales, and he regained his sight. Hallelujah, mga kapatid. Alam ko ang damdamin ni Ananias. Kung ikaw si Ananias, mga kapatid, alam mo ang damdamin mo habang nakaharap ka sa isang persecutor. Ang nakaharap ka doon sa isang murderer na sumira at gustong sumira na iglesia. Pero sabi niya, Brother Saul, narito ako para ikaw ay tanggapin mo ang iyong paningin at mapuspos ka ng Espiritu at tatanggal ang tila kaliskis sa kanya at tinanggap niya ang kanyang paningin. And he got up and was baptized. Alam niyo ba yung baptism? Ang baptism doon, pinapatawad ang lahat ng kanyang kasalanan. Nang siya ay bautismuhan sa pangalan ng Panginoon, ang disipulong ito, ay binautismuhan niya si Saul of Tarsus. At siya ay pinatawad sa kanyang kasalanan. Hallelujah. And it is by His grace. Amen. At ang siya ay patawad ng kanyang kasalanan. Tuloy natin ang Galatians. Galatians chapter 1. See, and called me through His grace, 1:15. And then, alam niyo kung anong sumunod na pangusap sa verse 16. Dahil ang pinakita niya, but when God will set me apart even from my mother's womb, and called me through His grace to reveal His Son in me, so that I might preach Him among the Gentiles. Ang sumunod na karanasan ni Apostol Pablo ay ang napakasaganang kapahayagan ng mga salita ng Diyos na dumating sa kanya. Paano niya nang siya'y pumunta sa Arabia at nagpunta doon, hindi siya nagkonsulta sa mga apostles, hindi siya pumunta sa Jerusalem, nor pumunta siya sa mga apostles na nauna sa kanya, but I went away to Arabia and returned once more to Damascus. Then after 3 years later, I went up to Jerusalem to become acquainted with Cephas and stayed with him 15 days. Mga kapatid, kaya siya bumalik sa mga apostles hindi para magtanong, kundi para i-confirm at iparehas niya yung kapahayagan na sinabi ng Panginoon sa kanya at ikumpara niya sa kapahayagan nila Apostol Pedro. At nang makita nila na sila ay pareho ng kapahayagan, hindi sila lumaki, hindi siya nanoris sa ilalim ng ministry ni Jesus, pero nang siya'y bumalik at nakipag-usap sa mga apostles, meron silang parehong aral na dala-dala. Praise God. At ang
sumunod na pagbubuhos ng biyaya, na espesyal na biyaya kay Paul, ay ang mga kapahayagan ng mga salita ng Diyos na binigay sa kanya ng Panginoon. At sabi niya, alam niyo, ang sumunod na pangungusap ni Apostol Pablo ay nagawa niyang sabihin ang ganitong bagay. 1 Corinthians chapter 15 verse 9 and verse 10. Sabi niya rito, kinikwento ni Apostol Pablo rito ang kanyang karanasan kung paano niya hindi siya apostol, at bilang apostol ay merong direktang pagsusugo ang Panginoon sa kanya. At sabi rito, verse 7, then he appeared to James, then to all the apostles, and last of all, as to one untimely born, he appeared to me also. Ang Panginoon, para ipakilala na siya ay apostol din at siya'y sinugo rin ng Panginoon. Ang Panginoon ay nagpakita sa kanya. Hallelujah. And at last of all, as to one untimely born, paningin niya sa kanyang sarili ay hindi napapanoon ng kapanganakan. He appeared to me also, for I am the least of the apostles, and not fit to be called an apostle. Sabi niya, ako'y isang apostol, pero hindi ako karapat-dapat tatawagin na isang apostol dahil ako ay nag-usig sa iglesia. Because I persecuted the church of God. Verse 10, but by the grace of God. But by the grace of God, I am what I am. I am what I am. Sabi niya, kung ano ako ngayon, kung ano lahat ng bagay na aking naranasan, bagay na aking tinanggap, sabi niya sa isang pangungusap, ano ang meron tayo na hindi ibinigay lamang sa atin? Ano ang meron tayo na hindi natin tinanggap? But by the grace of God, I am what I am, and His grace toward me did not prove vain, hindi naging sayang ang biyaya ng Diyos. And I believe, brothers and sisters, kapag ang Diyos, ang kanyang biyaya ay gawad sa bawat isa atin, hindi masasayang ang biyaya ng Diyos. Walang biyaya ng Diyos na masasayang sa isang hinirang ng Diyos. Saan masasayang walang magagawang biyaya ng Diyos? Sa isang tao na hindi siya hinirang ng Panginoon. Kahit ang pansiran damo, kahit siya'y maulanan, hindi siya babaguhin ito. Ihahayag lamang siya bilang pansiran damo. Pero ang trigo ay ihahayag siya bilang trigo. At siya ay magiging kapaki-pakinabang sa mga tao. At magiging pagkain sa mga tao. I am that I am by the grace of God. And His grace toward me did not prove vain, but I labored even more than all of them. Alam niyo mga kapatid, kapag ang biyaya ng Diyos ay gumawa sa buhay ng isang tao, pwede siyang gumawa ng higit pa kaysa iba. Pero hindi ito dahilan sa kanya, kundi ito ay biyaya ng Diyos na gumagawa sa kanya. It is the grace, sabi niya, but I labored even more than all of them, yet not I, but the grace of God with me. So ano ito? Ito ay ang abilidad, it is the ability na galing sa biyaya ng Diyos. Praise God. So pinakita niya sa ganitong pagpapahayag ang ganitong mga bagay at pinakita niya paano naging masagana
ang biyaya ng Diyos. Anuman ang kanyang naging karanasan, ang pagtawag sa Kanya, ang pagkapili sa Kanya ay sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos. At nang siya'y tinawag, at nang siya'y ariing ganap, ito'y sa biyaya ng Diyos. At nang siya ay tumanggap ng mga kapahayagan, na malalalim na mga kapahayagan, ito'y hindi dahilan siya ay well-versed sa law. Praise God, maraming mga Pariseo na napakatatalino, napakagaling sa kautusan, pero walang kapahayagan. At sila ay bulag na sinabi ng Panginoon, kayo sa aba ninyo, mga eskriba at mga Pariseo, sapagkat sila ay bulag. Pero nang ang Diyos sa kanyang biyaya ay gumawa sa kanya, binuksan niya ang kanyang ang kapahayagan sa kanya. At nakilala niya ang dakilang mga bagay. Ano pat, si Pablo ang naglatag ng napakadaming aral tungkol sa mga magiging karanasan ng mga mananampalataya. Now, mga kapatid, tingnan natin ang ilang mga talata bago ko magtatapos sa oras na ito. Sa aklat ng mga gawa, paano si Pablo rito ay nangusap ng ilang mga bagay. Naalala ko, ang paggawa ni Apostol Pablo ay higit pa kaysa karanasan ng ilan. Dahilan, dumating ang isang panahon, siya'y binigyan ng Diyos ng isang atas, at siya'y pumunta sa Jerusalem, at hanggang sa ang Diyos ay merong layunin sa kanya na siya ay haharap kay Caesar. At merong isang pagkakataon na may mga prophecy ng mga anak ni Philip na nagsasabi sa kanya, ganitong maranasan ng lalaki na may-ari ng pamikis na ito. Gagapusin siya sa Jerusalem. Yun ay nasa chapter 21 ng Book of Acts, verse 8. On the next day, we left and came to Caesarea, and entering the house of Philip, the evangelist, who was one of the 7, we stayed with him. Now this man had 4 virgin daughters who were prophetess. And as we were staying there for some days, a prophet named Agabus came from Judea, and coming to us, he took Paul's belt and bound his own feet and hands and said, "This is what the Holy Spirit says. In this way, the Jews at Jerusalem will bind the man who owns this belt and deliver him into the hands of the Gentiles." When we heard this, we as well as the local residents began begging him not to go up to Jerusalem. Then Paul answered, "What are you doing, weeping and breaking my heart? For I am ready not only to be bound, but even to die at Jerusalem for the name of the Lord." And since he would not be persuaded, we fell silent, remarking, "The will of the Lord be done." Well, maaaring hahangaan nyo si Apostol Pablo sa ganitong bagay. Pero mga kapatid, hindi sa kanyang sarili, hindi niya ito kayang gawin. Ito'y biyaya din ng Diyos na gumagawa sa kanya. Ito'y biyaya ng Diyos na masaganang gumagawa sa kanya, na nagawa niyang tanggihan ang kanyang buhay. At kanyang sabihin, "Hindi ko minahal ang aking buhay, magawa ko lamang ang gampanin na kanyang pinapagawa sa akin at tapusin ang kanyang gawain." Well, hindi natin alam gaano kasagana ang biyaya, mga kapatid. I believe, mga kapatid, hindi pa natin lubos na naranasan ang biyaya ng Diyos. At kapag ang Diyos ay nagpahintulot na ibuhos niya ang kanyang biyaya sa ating buhay, meron tayong mga bagay na maranasan, meron tayong mga bagay na gagawin na hindi natin kaya,
Pero ito ay ang biyaya ng Diyos ang gagawa sa atin. Ito ang biyaya ng Diyos ang mag-empower sa atin. Magbibigay sa atin ng kalakasan. Nagawa ni Apostol Pablo na tanggihan ng kanyang sarili. Kung si Apostol Pablo iba, ay sabihin, may ganitong propesiya, ganitong mangyayari sa may-ari ng pamikis na ito, lalaki na may-ari ng ganitong pamikis. Sabihin niya, well, mga kapatid, siguro ito na sign para hindi ako tumuloy ng Jerusalem. Pero hindi yon ang kanyang ginawa. Sabi niya, huwag kayong umiyak na tila gusto niyong durugin ang aking puso para magbago ng aking kapasyahan. Kundi ako ay handa akong magapos at handa rin akong mamatay sa Jerusalem alang-alang sa pangalan ng Panginoon. Well, mga kapatid, alam niyo ba, ang special grace na ito ay para sa kanya mga hinirang. At ang biyayang ito na sinabi ng ating Panginoon, sinabi ni John the Baptist, na ito, ni John the Beloved, ng kanyang isulat ng Book of John, na ang kapuspusan niya ay maranasan ang biyaya sa ibabaw ng biyaya. Ang patuloy na pagsagana ng biyaya. Hallelujah. Nais ko kayo anyayahan sa pagtayo sa oras ito. Ano sa huling mga araw nito? Alam ko maraming mga bagay na nakikita natin, hindi natin kaya. Maaaring meron na tayong nakikita sa kalooban ng Diyos na kung ito ay hihilingin sa atin ng Panginoon, sabihin natin, Lord, hindi ko kaya. Hindi ko kaya. But you know, ang kailangan natin sa huling araw nito is the grace of God. This is special grace. Ang biyayang ito nagagawa sa buhay ng bawat isa na kanyang mga anak. At ito ang mag-i-enable sa atin. Na doon, pagkatapos nating gawin ang isang bagay, sasabihin natin, hindi ito ako, ito ay biyaya ng Diyos na gumagawa sa akin. It is the grace of God. Sasabihin niya, sabihin natin, I am what I am by the grace of God. Hallelujah. Habang ating inaawit ang isang awit na nagsabing, He is able, and He is more than able. Siya lamang ang makagagawa. Tandaan natin, sabi ng Panginoon, apart from me, you can do nothing. At sino man na kanyang hinirang at meron siyang ganitong purpose, meron siyang nakalaang biyayang ibubuhos sa kanya para kanyang maisakatuparan ang layuning ito. Hindi siya pababayaan ng Diyos all by Himself. Siya ay tutulungan ng kanyang biyaya. Umitin natin ang awit na yan. Hallelujah. Praise God. Praise God. To make me what He wants me to be. Ang ibibigay niya sa atin ay hindi ang anumang bagay. Bibigay niya sa atin ay ang biyaya, ang kanyang biyaya. Doon ay nakalakip sa Espiritu ng Diyos. Hallelujah, sa kanyang paggawa. Mula sa pagkahirang, ang biyaya ng Diyos ay gumagawa na. Hanggang sa kanyang pagtawag sa atin, ang biyaya ng Diyos ay gumagawa. Hanggang sa panahon na tayo ay ilagay niya sa kanyang layunin, ang kanyang biyaya ay patuloy na gumagawa sa atin. Hallelujah. Ang awit ng Amazing Grace ay nagsasabi, ang biyayang ito ang nagturo sa akin upang matakot sa Kanya. At ito rin ang biyayang ito ang siyang mag-aatid sa akin pabalik, pauwi sa Panginoon. Ang biyaya na tumawag sa atin ay siyang biyaya na magpapatuloy na gagawa hanggang sa tayo'y ihatid. Hallelujah, sa huling
hantungan ng ating pananampalataya. Siya ang nagpasimula at siya rin ang magwawakas ng ating mga pananampalataya. Hallelujah. Ating yuko ang ating mga ulo sa oras na ito. Hallelujah. Alam kong maraming mga bagay na pwede nating sabihin. Hallelujah. Sa layunin ng Diyos, sa plano ng Diyos, na napakahirap para sa atin. Hallelujah. Na hindi natin kayang isagawa. Ngunit ang biyaya ng Diyos ay sapat. Naalala ko si Apostol Pablo nang siya ay nakita niya ang isang weakness sa kanyang buhay. At dinalangin niya na gusto niyang mawala ang ganitong bagay upang mas mainam pang maibigay niya ang kanyang sarili sa paglilingkod sa Panginoon. Ngunit ang Diyos ay nagsabi sa kanya, hindi ko alisin ang ganitong bagay. Hindi ko alisin ang tinik sa lamang na yan. Yan ay mananatili sa iyo. Dahilan, sa pamamagitan ng iyong kahinaan, doon mahayag ang aking sakda na kalakasan. Sapagkat kung kailan ka mahina, ay doon ka magiging malakas. Ito'y dahilan sa biyaya ng Diyos na gagawa sa Kanya. Praise God. Hallelujah. Tayo dumulog sa panalangin. Hallelujah. Amang Diyos, sa oras na ito, Panginoon, ay yung dinisplay sa iyong mga lingkod, Panginoon, ang bagay, paano mo ibinubuhos ang iyong masaganang biyaya, Panginoon. Naglagay ka ng isang modelo, at ito'y si Apostol Pablo. Nilagay mo ang lalaking ito bilang upang siya ay makita ng lahat ng mga mananampalataya. Itinulot mo ang ilang mga bagay sa kanyang buhay upang sa bandang huli ay display mo, Lord, ang napakasaganang biyaya na yung gustong igawad sa Kanya. O Panginoong Diyos, hallelujah. Kung nakita namin ang buhay ng ganitong lalaki, Panginoon, Lord God, it will encourage sa bawat isa sa amin, Panginoon, upang makita namin ang aming mga sarili. Kung ang lalaking ito na napakabigat ng kanyang bagay na kanyang ginawa, ay nagawang buhusan ng Diyos ng biyaya, hallelujah, ay gana pa ang bawat isa sa amin sa huling mga araw nito. Hallelujah. At kami ay naniniwala, Panginoon, na ito'y pareho pa ring biyaya na pwede naming maranasan. At ang biyayang yan, hallelujah, ay yung papasaganain sa bawat isa ng iyong mga anak, O Lord. Panginoon Diyos, nakikilala mo ang bawat isa amin. Nakikilala mo ako, ang aking limitasyon, ang aking kakayanan, ang mga bagay na hindi ko kaya. At gayon din ang aking mga kapatid, Lord, nakikita mo ang kanilang mga limitasyon at ang kanilang mga hangganan ng mga bagay na hindi na nila kayang gawin. At sasabihin na namin, Panginoon, Lord, hanggang dito lamang kami, hindi na kami makakapagpatuloy pa. Pero Lord God, sa panahong yon, ang biyaya mo ang siyang gagawa at magre-rescue sa amin at mag-enable sa amin at magpapalakas sa amin, Panginoon, hallelujah, upang aming magawa ang mga bagay, hallelujah, na hindi namin kaya. Tunay nga, Panginoon, na yung sinabi, Lord, na hallelujah, ikaw ay magsusugo ng ibang mga aliw, ng ibang helper, Lord, na ito'y walang iba kundi ang Espiritu Santo. At ang paggagawad mo ng iyong Espiritu, Lord, sa bawat isa amin ay iyong biyaya sa bawat isa na iyong mga anak. At ito ay isang espesyal na biyaya, Lord, na yung igagawad sa bawat isa ng mga nakilala mo ng una pa, mga hinirang mo, Panginoon, ng pagkapili mo sa bawat isa amin ay hindi dahilan sa aming mga gawa. Hallelujah. Hindi mo kami pinili dahilan meron kaming kayang gawin, Panginoon. Pinili mo kami upang i-demonstrate mo sa amin ang iyong napakasaganang biyaya. At upang sa araw na yun ay wala kaming ibang pupurihin, Lord, kundi ang biyaya mo pa rin at iyon ay aming luluwalatiin sa araw na yun, Panginoon. O Lord God, hallelujah. Aming sasabihin sa aming buhay, I am that I am by the grace of God. Kami ay naging kami, Panginoon, dahilan sa iyong biyaya. Kung ano man ang aming naabot,
at kung ano pa magiging kami, at kung ano pa ang aming mararanasan, itong lahat ay yung biyaya sa bawat isa. Lord, sa tanghaling ito, ay aking dalangin, Lord, ang yung patuloy na pagagawad ng iyong biyaya sa bawat isa sa amin. Mula sa iyong maliit na lingkod hanggang sa aking mga kapatid na mga mananampalataya, hanggang sa bawat isa, hallelujah, na nasa kanilang mga tahanan at nakakapanood through live streaming, Lord. Panginoon Diyos, wala kaming ibang kailangan kundi ang iyong biyaya, Panginoon, sa amin. Wala kaming ibang pwedeng hilingin, Panginoon. Hindi namin pwedeng hilingin anumang bagay sa mundong ito. Ang kailangan namin ay ang iyong biyaya, Panginoon. Dahilan kung ang iyong biyaya ay gagawa sa amin, matatanggap namin ang lahat ng aming kailangan sa buhay na ito at iyong pag-aapawin ang aming mga saro, Panginoon. Lord, mauwi sa iyong buong kauluwalhatian at karangalan. At Lord God, ang aming mga magiging longing, hallelujah, at kauhawan sa aming kapanahunan ay walang iba kundi ang pagbubuhos, Lord, ng iyong masaganang biyaya sa buhay ng bawat isa. So let it be, Lord God, hallelujah. Panginoon, ito ay aming hinihiling at aming sinasampalatayanan na igagawad sa iyong mga anak. Ito ang aming dalangin, hallelujah, sa pangalan ng aming Panginoong Kristo Jesus. Amen. Amen and amen. Praise God. Palapakan natin Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Blessed be your name, O Lord God. Hallelujah. Oh, salamat, Panginoon Diyos. Ang iyong biyaya ay itong iyong pinapasagana sa iyong mga anak. Oh, blessed be the name of Jesus. Hallelujah. Habang ating naawit muli ang awit na yan,